una sa lahat. Ay babalita ko po sa inyo na ang passport po ni Zaldico ay kanselado na. Asahan po ninyo na patuloy pa rin ang ating investigasyon, patuloy pa rin ang ating pagpila ng mga kaso upang tiyakin na ang mga guilty dito sa ganitong klaseng iskandalo ay haharap sa batas. Mga kapatid, alas 5:30 na. Ito na mga bumabanderang balita. Goodbye passport, Pangulong Marcos inanunsyong kanselado ng pasaporte ni Zaldico. PNP at DFA nakikipag-ugnayan na sa mga embahada ng Pilipinas sa iba't ibang bansa. Kontra sa Laysay, dating Senador Bong Revilla, personal na nagpunta sa DOJ para pabulaanan ang mga akusasyon sa kanya kaugnay sa flood control scam. Pulong around the world, Congressman Paulo Duterte binabatikos sa mga kritiko matapos magpaalam na babiyahe sa 16 na bansa. Kanselado ng passport ni dating Congressman Zaldico, isa sa mga akusado sa flood control scam. Mismong si Pangulong Bongbong Marcos ang nag-anunsyo nito. Live mula sa TV5 Media Center, nangungun sa balita si News 5 Palace Correspondent Maricela Lili. Maricel, ibig bang sabihin ay mapapauwi na sa Pilipinas si Zaldico? Alam mo, Gigi, yan ang nais mangyari ng Malacanang. Maibalik na nga dito sa Pilipinas si dating ako Bicol Party List Representative Zaldico. Pero alam naman natin na hindi ganyang kadali yan dahil kailangan pang makipag-coordinate ng ating bansa sa Interpol nang sa gayon makapag-issue ng red notice at makatulong para maibalik dito sa Pilipinas ang dating kongresista. Pwede rin siyang mapadeport kung makita na meron siya mga violations doon sa mga immigration law. Pero kung matatandaan natin, Gigi, just a few days ago, nagsagawa rin ng press briefing si Interior Secretary John Vic Remulla doon din sa Malacanang. At doon niya sinabi yung posibilidad na baka nga hawak na ni Zaldico yung Portuguese passport, baka nga roughly around 7 years. Hawak na raw niya yan, di natin alam. Pero ang sabi nga dyan ni Secretary Remulla, kung matatandaan natin, pwede naman daw na makipag-coordinate din ang Philippine government sa Portugal nang sa gayon makatulong din sila na maibalik dito sa Pilipinas ang nasabing mambabatas. Wala tayong extradition treaty dyan sa Portugal. Pero umaasa ang DILG na mangyari yan yung nangyari doon sa Timor-Leste. Kung matatandaan kasi natin, si dating Congressman Arnie Teves, nakipag-ugnayan lang yung Philippine government sa Timor-Leste nang sa gayon ay matukoy kung nasaan siya. At bagamat wala rin tayong extradition treaty doon sa nasabing bansa, nakatulong din naman yung coordination para matukoy yung kinaroroonan ni Arnie Teves. So ito rin yung inaasahan na mangyari ng Pilipinas sa Portugal just in case nga na naririyan pa rin si Zaldico. Doon sa video message ni Pangulong Bongbong Marcos kanina kung saan sinabi niya na kanselado na nga ang pasaporte ni Zaldico, kasunod niyan ay yung direktiba niya sa Department of Foreign Affairs at sa Philippine National Police na makipag-coordinate na sa mga embassy sa iba't ibang bansa para masiguro na makatulong itong mga embahadang ito, matukoy ang mismong lokasyon ni Zaldico at maibalik siya dito sa Pilipinas. Pakinggan natin yung bahagi ng pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos. Para tiyakin na hindi maaring magtago itong ating hinahabol na magtago doon sa kanilang bansa at kung sakali man ay siya'y pupunta ron ay i-report sa atin para naman ay maibalik natin siya dito sa Pilipinas. Pero Gigi, doon sa text message kanina sa atin ng abogado nitong si Zaldico, sinasabi niya na wala pa siyang impormasyon tungkol dito sa tinukoy ng Pangulo na cancellation ng passport ng kanyang kliyente dahil yung pinakahuli daw niya na nalaan ay hinihingan siya ng pag-response doon sa motion for cancellation na isinampa laban kay Zaldico at 5 days nga daw yung ibinigay para sa kanya mag-reply. Gigi. At Maricel, sa ibang usapin, may balibalitang magkakarigo doon ulit sa gabinete. Gaano katotoo ito?
Alam mo, Jiggy, dinenay yan ng Malacanang. Sa press briefing kanina ni Undersecretary Claire Castro, sinabi niya na hindi raw totoo na may panibagong balasahan. Ang pinag-ugatan nito ay yung lumabas na bali-balita na mawawala na nga daw sa pwesto sina Education Secretary Sonny Angara at DICT Secretary Henry Aguda. Pero ang paliwanag ni Jose Castro, kahapon lang, nandun daw sa meeting sa Malacanang itong dalawang kalihim at nag-present pa raw ng mga project sa harapan mismo ni Pangulong Bongbong Marcos. At nakikita naman daw na satisfied si Pangulong Marcos sa ngayon sa performance ng kanyang mga gabinete. Jiggy. At Maricel, isa sa mga priority bills na sinusulong ng Pangulo ay ang anti-dynasty bill. Bakit tila nagbagong pananaw ng Pangulo tungkol sa mga political dynasties? Tama ka, Jiggy, mukha nga may pagbabago kasi kung babalikan natin yung panayam natin sa programang Sa Totoo Lang, noong taong 2022 kung saan presidential aspirant pa lamang si PBBM, tinanong natin kung ano ba yung tingin niya dito sa dynasty sa Pilipinas at sinabi niya na pwede namang solusyonan ito sa pamamagitan ng isang halalan. Balikan lang natin yung bahaging ito ng panayam natin sa STL. Political dynasty, should it be declared as illegal? Well, first you have to define what a political dynasty is and why. Are you going to create? Why are you going to? Is there a good reason behind making it illegal? If there's a good reason and the people vote for that, then what will you do? Yun ang gusto ng tao. Why will you make them illegal? We have a very good anti-dynasty rule. It's called an election. Pero ngayon, Jiggy, iba na kasi yung senaryo. Ang paliwanag ni Jose Castro, nagkakaroon na kasi ng pagbabago sa ating political landscape. Clearly, may mga politiko raw na umaabuso na sa sistemang ito. Kaya gusto nang ipursige ng Pangulo yung pagpasa dito sa nasabing panukala. Pakinggan natin yung sinabi ni Jose Castro. Ang nais ng Pangulo, mas lumakas ang kapangyarihan ng taumbayan at hindi nang iilang mapang abusong politiko. Nais ng Pangulo na ang taong bayan ay makapamili ng liderato ng naaayon sa merito at hindi sa apelido. At ang tanong ngayon ng mga ilang kongresista ay bakit hindi pa i-certify as urgent ng Pangulo itong kanyang mga priority bills? Oo nga, Jiggy, tinanong din natin yan kanina kay Jose Castro at ang paliwanag niya, nakabatay daw kasi sa batas na para ma-certify as urgent yung mga panukala na nais gawing prioridad ng Pangulo, may mga kondisyon at ito yung pagiging public emergency na nakikita. At sa ngayon, wala naman daw nakikita na emergency situation dito sa mga panukalang ito. Pero hindi daw ibig sabihin na hindi sincero si Pangulong Marcos sa pagsusulong nitong 4 na panukalang ito. Kaya daw sinabi niya mismo doon sa LEDAC meeting kung saan kasama niya ang House Speaker at ang Senate President na ito yung gawing prioridad dahil ito yung nakikita nilang panukala na importante ngayon. Pero nilinaw nila na hindi kasama dito sa nais nilang ma-certify as urgent yung General Appropriations Act na isinusulong para sa 2026 dahil itong GAA naman daw ay on time at ipinangako naman daw na ihahatid sa Pangulo bago magpasko. Jiggy. Yan ang ulat ni Maricel Alili live mula sa TV5 Media Center. Naghain ng kontra sa laysay sa DOJ si dating Senador Bong Revilla para sa reklamong graft kaugnay sa Bulacan Flood Control Project. Nagsumiti rin si Revilla ng mga ebidensyang magpapatunay umano na hindi totoo ang mga aligasyon laban sa kanya. Hindi nagpaunlak ng panayam ang dating senador at tanging abogado lang niya ang umarap sa media. Naunang binunyag sa Senado ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na nagatid siya ng 125 million pesos na kickback sa bahay ni Revilla. Pero dati nang tinanggi ni Revilla na sangkot siya sa flood control scam. Umaasa si Mr. Revilla na magiging patas ang Department of Justice at titignan niya ang ebidensya at hindi na paaabutin ang reklamong ito sa korte. Didepensa ng kampo ni Sara Diskaya ang pagsuko niya sa NBI. Wala raw itong kinalaman sa mga pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos. Live mula sa Pasay City, nangunguna sa balita si News 5 mobile journalist Arles De Los Santos. Arles, nasaan na ngayon si Sara Diskaya?
Jiggy, nandito pa rin daw sa NBI headquarters itong si Sara Diskaya, no? Hinihintay na lang daw niya na ilabas ang arrest warrant laban sa kanya. At kanina, no, pagdating natin dito, tanghali, mahigpit na ang seguridad doon sa 9th floor kung saan pinaniniwalaan na ngayon ay nananatili si Sara Diskaya. At kanina, no, nakapanayam natin sa One Balita Pilipinas ng 1PH ang legal counsel nito na si Attorney Cornelio Samaniego. At sinabi, no, na bahagi na raw talaga ng kanilang legal strategy itong pagsuko, no, voluntaryong pagsuko ni Sara Diskaya sa mga otoridad at hindi raw nila intensyon, no, na pangunahan ang gobyerno o ang pangulo. Narito ang bahagi ng pahayag ni Attorney Samaniego. Kung aantayin pa namin yung arrest warrant, ma'am, gagastos pa yung gobyerno para sa binuong tracker team. Mas maganda na ho yan. Walang gastos ang gobyerno, walang pagod ang gobyerno. At Arles, ano naging reaksyon ng Pangulo sa pagsuko ni Diskaya? Jiki, para kay PBBM, no, itong voluntaryo na pagsuko ni Sara Diskaya sa mga otoridad ay pagpapakita raw na tumatakbo ang hustisya. At maganda raw, no, itong proseso ng pagpapanagot sa mga sangkot sa mga anomalya sa ating flood control project sa ating bansa. Pakinggan natin ang pahayag ng Pangulo. Asahan po ninyo na patuloy pa rin ang ating investigasyon, patuloy pa rin ang ating pagpila ng mga kaso upang tiyakin na ang mga guilty dito sa ganitong klaseng iskandalo ay haharap sa batas at bukod dyan ay maibalik ang ninakaw na pera sa taong bayan. Jiggy, December 5, no, nang sampahan nga ng kasong graft at malversation ng Office of the Ombudsman itong si Sara Diskaya at siyang pang mga individual kaugnay ng umano'y ghost flood control projects sa Davao Occidental, no? At ngayon nga nagpapatuloy pa din na hinihintay nito ni Sara Diskaya na lumabas ang arrest warrant laban sa kanya. Ayan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Arles de los Santos live mula sa Pasay City. Susunod, kampo ni Atong Ang binanatan ng DOJ sa desisyon nitong pakasuhan siya kaugnay sa mga nawawalang sabongero. Diyan lang kayo mga kapatid, dapat una sa lahat. Pumalag ang kampo ng negosyanteng si Atong Ang sa rekomendasyong kasuhan siya kaugnay sa mga nawawalang sabongero. Depektibo at hindi raw patas ang desisyon ng DOJ. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 Justice Correspondent Camille Samonte. Camille, una sa lahat, pakipaliwanag nga itong findings ng DOJ. Jiggy, 10 counts ng kidnapping with homicide at 16 counts ng kidnapping with serious illegal detention. Yan ang mga kasong inirekomenda ng DOJ na isampa laban sa negosyanteng si Atong Ang at 21 iba pa dahil sa pagkawala ng mga sabongero. Base sa resolusyon na inilabas ng DOJ, may nakita itong sapat na ebidensya para ituloy ang kaso. Malaki rin daw ang tsansa na makonvict ang mga respondent. Si ang itinuturong mastermind umano sa pagdukot at pagpatay sa mga nawawalang sabongero. Si Ang daw ang mismong nagbibigay ng pera at nagpagamit ng kanyang farm at organisasyon para magawa ang krimen. Umalma naman ang abogado ni Ang na si Attorney Gabriel Villarreal. Sa panayam sa One Pilipinas ng 1PH, sinabi niyang dismayado ang kanyang kliyente sa resolusyon ng DOJ. Hindi man lang daw kasi isinaalang-alang ang mga inalatag nilang ebidensya. Hindi rin daw naging factual ang resolusyon dahil ibinase lamang ito sa testimonya ni Julie Dondon Patidongan o alias Totoy. Kine-question din ng kampo ni Ang kung bakit hindi nakasama sa pinakakasuhan ang mga magkakapatid na Patidongan. Maghahain nga raw sila ng motion for reconsideration sa DOJ. Pakinggan natin ang pahayag ni Attorney Villarreal. Marami hong inconsistencies dun sa mga affidavit ng mga magkakapatid na Patidongan. Hindi ko ho nakitang kinonsidera yun dun sa resolution na natanggap namin kagabi. Kaya ko sinasabi na yung resolution is deeply flawed and rather unfair. At Camille, anong susunod na mangyayari sa kasong ito?
Jiggy, pwede pa naman umapela ang kampo ni Ang at yun nga raw yung kanilang gagawin pero hindi nito mapipigilan ang pagsasampa ng mga kaso sa korte. Ihahain daw, ayon sa DOJ, ihahain ang mga kaso sa 3 regional trial court sa Lipa City, Batangas, Santa Cruz, Laguna at San Pablo, Laguna. Kapag may nakitang probable cause, ang judge dito na maglalabas ng arrest warrant. Non-bailable ang mga kasong isasampa kina Ang. Jiggy? Yan ang ulat ni Camille Samonte live mula sa TV5 Media Center. Aprobado na ng Senado ang panukalang 6.793 trillion pesos na 2026 national budget. Sunod na itong isasalang sa BICAM. Live mula sa Senado, nangunguna sa balita si News 5 Senate Correspondent Mean Los Baños. Mean, bago ko ibato yung tanong ko talaga ay may pakiusap yung mga netizen na huwag ka daw alis sa frame. At ito na yung tanong ko. Sigurado bang walang insertions dyan? Kamagalala, Jiggy, hindi na kita walk outan. But anyway, joke lang. Ang sinasabi ng mga senadora, malinis ang 2026 national budget. Hindi lang malinis, kundi transparent. Mula sa committee hearings hanggang sa BICAM meetings. Yan ang pinapangako ng mga senadora. Dahil nagdesisyon nga ang Kongreso na i-livestream yung BICAM meetings na mangyayari mula sa darating na Biyernes hanggang sa Linggo, December 12 hanggang 14. So, ano ba yung BICAM? So sa BICAM, nangyayari dyan, pinag-iisa yung magkaibang bersyon ng Kamara at Senado pagdating sa budget. Jiggy, hindi naman talaga magkaiba yung buong budget, but basically yung mga provisions lang ang pinag-iisa. But nevertheless, Jiggy, matinding debate ang nangyayari dyan sa mga BICAM meetings na yan. Kung matatandaan mo, sa mga nakaraang taon, na-i-issue yung mga BICAM meetings para doon sa mga pang-national budget. Bakit? Kasi naihahabol daw dyan yung mga insertions, particular for example, yung para nga daw doon sa mga flood control projects. Kaya, ang pangako nga ng Senado dyan, talagang ila-livestream, maging naman ng Kamara, bubuksan sa publiko, pwedeng panoorin sa YouTube yung magiging BICAM meetings na yan sa darating na Biyernes hanggang sa Linggo. Kahit pa may ilan di umanong taga-Kamara na inaayawan niyang pag-livestream na yan. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Senate President Tito Soto. Jiggy. Hindi ako bayad na hindi naka-livestream. Naka-open, kitang-kita ng publiko, sino-sino naglagay ng ganito, sino-sino nagpasok niyan, anong budget para sa mga tatlong pinakamahalaga, DepEd, DOH, Sir, si President, Agriculture. Jiggy, pangungunahan ni Senate Finance Committee Win Gatchalian yung Senate contingent para sa Bicameral Conference Committee. Contingent kasi yan ng House at saka ng Senate. Kasama rin sa Senate contingent, basahin ko na para wala akong makalimutan, sila Senators Mark Villar, Pia Cayetano, JV Ejercito, Loren Legarda, Francis Pangilinan, Erwin Tulfo, Camille Villar, mula yan sa majority block. Meron ding minority block na kasama si Senate contingent sa BICAM. Kasama na dyan sina Senators Boto de la Rosa, Bongo at Ivy Marcos. Naunang kasama sa listahan ni Senator Jinggoy Estrada pero nagpatanggal siya dyan sa list ng kasama sa BICAM at hindi na niya sinabi kung ano yung dahilan. Jiggy. At Mean, kailan posibleng maisabatas ang malinis na 2026 national budget? December 22, inaasahang mararatipikahan yan ng mga senador at mga kongresista dahil inaasahan nga nila 3 days lang yung BICAM, talagang pukpukan, kaya nga wala ng weekend, walang holiday, kaya mula Friday hanggang Sunday magtatrabaho sila para after ng BICAM ng Sunday, ipiprint at pag-aaralan muli bago ratipikahan dahil ayaw nga raw nila yan na maaprubahan na summary lang, kailangan mabasa as much as possible yung buong book na yan ng budget. And then, bago matapos ang taon, ay inaasahan na malalagdaan na yan ni Pangulong Bongbong Marcos. Jiggy, yan ang latest mula dito sa Senado at gaya ng pako ko, hindi kita winokoutan ngayon. Balik sa'yo, Jiggy. Ayan, walang iwanan talaga yan. Yan pong ulat ni Mean Los Baños live mula sa Senado. Susunod, Congressman Pulong Duterte humingi ng clearance para makabiyahe muli sa 16 na bansa. Huwag kayong bibitiw, dapat una sa lahat. Pulong around the world. Mainit na pinag-uusapan ang paghingi ng permiso ni Congressman Paulo Duterte sa Kamara para bumiyahe sa 16 na bansa. Mula December 15 hanggang February 20, balak niyang bumiyahe sa Hong Kong,
China, Malaysia, Indonesia, South Korea, Japan, Singapore, Vietnam at Cambodia. Mula sa Asia, maglilibot din siya sa Europa at pati na rin sa North America at Australia. Sabi ni Duterte, personal ang kanyang biyahe at ang perang gagamitin galing sa sarili niyang bulsa. Habang nasa abroad, dadalo pa rin daw siya sa mga sesyon ng Kamara online. Hindi naman itong unang beses na nagpaalam ang kongresista sa Kamara para bumiyahe. Binigyan din siya ng travel clearance noong Marso hanggang Mayo para sa parehong mga bansa. Git ng Malacanang, dapat malaman ng taong bayan ang dahilan ng pagbiyahe ng kongresista dahil isa siyang lingkod bayan. May pabirong hirit naman si Congressman Antonio Tino kay Congressman Pulong. Well, ano ba siya? Kinatawan ng distrito o Miss Universe? Kami ang inyong mga kapatid sa Balitan at Public Service, dapat una sa lahat. Abangan niyo ulit kami bukas dito sa TV5, 1PH, RPTV, True TV at 105.9 True FM.